Safe naman po yung experimental procedure, Doc. Kasi natatakot po ako. Ayoko pong mapahamak ang anak ko. Well, wala naman talagang procedure na 100% safe. Kaya natural lang yung nararamdaman mo. Kahit sino namang magulang, mag-aalala sa ganitong sitwasyon. Pero mas takot ako na wala akong gagawin para sa kanya. Kung hihintayin ko lang lumala yung sitwasyon, para na rin akong pumayag na mawala siya. Kaya kahit konting chance para kay Jasmine, kahit anong gagawin ko para sa anak ko. Kapag desidido na kayo, aayusin ko ang endorsement. Sige ho, kakausapin ko po yung asawa ko. Hindi ko nga alam kung paano ko i-explain sa kanya na kailangan namin itong gawin, kailangan namin sumugal. Kailangan namin gumawa ng desisyon. Just let me know. It's time that we need to consider yung experimental treatment sa Hong Kong. Hong Kong? Experimental treatment? Yung friend ni Edward, the specialist, sabi niya candidate si Jasmine para sa experimental procedure. Kaso nasa Hong Kong. Kung experimental treatment yan, ibig sabihin may risk yan sa condition ni Jasmine. Delikado. Hindi. Sabi ni Dr. Alvarez, siya mismo nagre-recommenda, mababa daw yung risk. A risk is still a risk. Kahit pa gano'ng kababa yan, hayaan mo na lang ba mapahamak yung anak mo dahil lang sa procedure or treatment na wala man lang kasiguraduhan? Kahit katiting lang yung chances na gumaling si Jasmine, willing pa rin ako itry. Lahat ng options, lahat i-consider ko. Hindi tayo pwedeng tumanganga lang dito na nakikita natin nahihirapan si Jasmine. Marcia, hindi mo ba naiintindihan? Pwedeng mamatay ang anak mo dahil dyan. At ayokong isugal yun. That's exactly what happened to the company. I made changes. I tried new direction. Now it's all falling apart. Marge, ayokong mangyari sa atin yan. Ayokong magsisi tayo sa bandang huli. Kaya please, pwede ba? Sundin mo na lang ako. Hindi mo ako empleyado na didiktahan mo ako sa lahat. Nanay ako. Lahat ng desisyon ko para sa kabutihan ng anak natin, hindi para ipahamak siya. At ako pa rin ang tatay ni Jasmine. Ako pa rin ang padre de familia. Ako pa rin ang masusunod. Yes po, ma'am. Kakapainom lang po sa akin ng gamot ng nurse. Sige anak, magpahinga ka na, okay? May bibilin lang akong med sa butika. Babalik din ako agad dyan. Alright, ma'am. Ash? Sander? Jasmine! Nakita na rin kita. Finally! Uy, I can't believe you guys are here. so sorry. Ngayon lang talaga kami nakadalaw, Jasmine. Hirap kasi makachempo na wala dito yung mami mo eh. I got you something. Di ba favorite mo to? Bakit, Jas? Wala kasi akong gana. Sige, itabi mo na lang muna yan, Sander. Come on! I bet the food here sucks. I-try mo lang. Sige. Yes! Dami niyang fiber, ha? Do you like it? Eh, wag na. Ako na lang. Sit back. Let me take care of you.
magpagaling ka kagad, ha? Para next time, we can hang out. I'll take you anywhere you want to eat. Make sure na dala na natin lahat ng kalat, ha? Yeah, Huwag talaga ako kay Tita Marge kapag nalaman niya nandito ka. Super thank you guys sa pag-visit, ah. I really appreciate it. You don't know how boring it gets here. Halata naman. How can you live like this? Ka ba? Nagpipiro lang ako. Get well soon, Jess. So we don't have to keep sneaking in here. What he means is, para lagi ka na namin makasama. Yeah, miss na kita makahangout. Babalik na raw si Mommy. Oh God, we have to go na, Jazz, ha? Mag-iingat ka. Take care, Jazz. Get well. Thank you Get ulit, well guys. soon. Sige, go na. Sige na. Sige na. Get well soon, Jess. Bilis na. Get well. Bye, Jazz! Kamusta ka? Nurse? I feel dizzy. Code blue! Code blue! Nurse? Oh, ano nangyayari? Nurse! Nurse! Jazz! Jazz! Sandali! Jazz! Nurse! Please! Oh my God! Anak, relax lang. Anak, please. Diyos ko. Jazz! Nire-reject na ng katawan ni Jasmine ang current medications niya. Kaya siya nag-seizure. Paano pong gagawin natin? Well, I think we need to consider that experimental treatment in Hong Kong. Think about it again, Mrs. Toricampo. I'll go ahead. Excuse me. Thank you. Marge? What happened? Imbis na bumuti ang kalagayan ni Jasmine, parang she's getting worse. Edward, awang-awa na ako sa anak ko. I'm so sorry, Marge. Basta, sabihin mo lang sa akin kung anong pwede kong gawin para makatulong sa'yo. Hindi ko na kaya nahihirapan yung anak ko. Baka kailangan ko na siya dalhin sa Hong Kong. Hindi ba ayaw ni Paolo? Bahala na kung magalit si Paolo. Ang importante ang buhay ng anak ko. Hindi yung nararamdaman ng asawa ko. Marge, akala ko nasa ospital ka. Si Wen muna ang pinabantay ko kay Jasmine. Ikaw sanang papupuntahin ko, pero alam kong busy ka. Marge, alam ko nagsabi ako sa'yo na maglalaylo na muna ako sa trabaho para... Marge, ano yan? Nagbubook ka ng flight papuntang Hong Kong? Akala ko ba napag-usapan na natin to? Paolo, our daughter is getting worse. Naghahanap lang ako ng solusyon para mabuhay ang anak natin. Alam mo bang nakumbulsyon siya kanina? Hindi gumagana sa kanya yung mga gamot. Eh bakit hindi mo ako tinawagan? Tumawag ako. Hindi pa sinabi ng sekretarya sa'yo? Eh di sana next mo ko. Alam ko kasi ang dami mong iniisip, kaya nag-decide na ako. Kung hindi ako kikilos agad, kawawa si Jasmine. Eh paano kung mas lumala yung lagay ng anak mo dahil dyan? Marge, hindi ka nakikinig sa akin eh. Binabaliwala mo yung opinion ko. This is unbelievable.
Hanggang dito pa naman ba? Wala pa rin makikinig sa akin. Hanggang dito wala pa rin akong boses. Boses mo? Yan ang issue mo ngayon? Paolo, kakasabi ko lang sa'yo yung anak natin nangingisay kanina. Yan, sarili mo pa rin ang iniisip mo. This is not about you. Hindi ito tungkol sa kailangan mong makontrol ang lahat. This is about Jasmine and keeping her alive. I'm also keeping her alive. Kaya hindi ako pumapayag dyan sa gusto mo. Marge, huwag mo ko susuwayin. Kung ayaw mo mag-away tayong dalawa. Kung hindi ka sasama sa Hong Kong, fine. Pero wag mo kong pigilan na subukang iligtas ang buhay ng anak natin. Marge, what do you think you're doing? Aalis kami ni Jasmine, Ma. Hindi pwede, hindi pa tumanggi na si Paolo na umalis kayo. Ibalik mo nga yan sa taas. Sandali. Ano ba, Marge? Ma! Marge, hindi ka Ma, na pwede please, umalis. Ma! Please, makinig ka sa akin. Ma! Lola, Tita Marge, tama na po. Ma, ako pa rin ang ina ni Jasmine. Ako may karapatan mag-decide para sa kanya. At si Paolo naman ang padre di pamilya, bakit hindi ka na lang kasi sumunod sa asawa mo? Walang pwedeng pumigil sa akin para mapagaling ang anak ko. Kahit kayo pa, kaya akin yung barko, Ma! Tama na po, Tita Marge! Ma! Marge! Lola! Lola, are you okay po? Yoli! Yung telepono ko! Paolo, more prospective clients para sa menagerie. Ginamit ko ang connections ni Dad. Bakit ngayon mo lang pinapakita to? Because they're my last resort. Sa totoo lang, para silang si Mr. Lorenzo. Papayag silang bumili ng property just because I said so. Seriously, Thea. What do you have on these people? Paano mo sila napapapayag ng ganito? Binablackmail mo rin ba sila? Paolo, what I have with these men are far worse. Kaya wag mo nang itanong. Thea, But I told them na ikaw ang makipag-meet sa kanila bago sila mag-close deal with us. ayoko. Ayoko mag-close ng deal kung dahil lang sa pambablackmail. Then tell me what to do para matulungan ka. Paolo, kailangan mong matalo yung Aldrin na yon at patunayan sa board na mali sila sa pag-hire sa kanya. Hello, Ma? Paolo, yung asawa mo umalis, may dalang bagahe. Dadalhin daw niya si Jasmine sa Hong Kong. What? What's going on? Paolo! Mom, do I really need this? I can walk naman po. Anak, kailangan natin i-reserve yung energy mo. Pagdating natin sa airport, hingin din tayo ng wheelchair assistance. Baka bigla kang himatayin dun. Where's Dad po? Hindi po ba dapat nandito siya? Busy lang siya, may inaasikaso sa office. Kaya naman natin to, diba? Are you sure? Oo naman.
Promise, susunod ang daddy mo pag okay. Mag-administer kami kay Jasmine ng concentrated immune booster. The injection itself, it won't hurt much. But once the medicine starts working, her body will react. Ibig niyo pong sabihin, Dr. Marquez, makakaramdam pa rin ng pain yung anak ko. She will feel pain because the immune system is being pushed to work harder than the usual. Kung ganun, kapag pinirmahan ko to, parang pumapayag na ulit ako na mahihirapan siya. Mami, natatakot ako. Ako din, anak. Sobrang nag-aalala ako. Kung wala naman akong gagawin, baka mas lalong lumala yung kalagayan niya. Parang wala na akong tamang desisyon. Parang kahit anong piliin ko, masasaktan ang anak ko. Pero, Jasmine, makinig ka sa akin. Pag gumana tong treatment mo, hindi na tayo matatakot ulit ng ganito. Hindi na mauulit ang paghihirap mo. Kaya lakasan mo loob mo, ha? Para gumaling ka. Thank you. Excuse me. Excuse me.